bagong pathway ni Kai Sotto upang makalaro sa NBA, suportado ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Heto na kaya ang best way para sa NBA kay Kaiju? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin ito. So almost 4 years nang nakakaraan ng maging undrafted ang ating pambato na si Kai Sotto sa 2022 NBA Draft. Good thing ay hindi pa rin ito nawawalan ng pag-asa na matupad ang pangarap ng maraming mga Pinoy basketball fans. Ito nga yung magkaroon ng unang purong Pinoy sa National Basketball Association. Though marami man sa mismong mga kababayan natin o niya ay matagal nang binaon sa limot ang ultimate goal na ito ni Kai, pero bawas man ang suporta ay heto't patuloy pa rin ang pagsik ng best way ni Kai at ng kampo nito para sa NBA. Malaking dagok nga lang last year dahil nga sa kanyang naging injury, kung kaya't na sitback muna ito sa kanyang pangarap. Pero this year, since nakabalik na siya sa paglalaro, ay muli nang itutuloy ni Kai ang goal niyang ito. Sa ngayon ay may dalawang way na susubukan ng kampo ni Kai para makapasok sa NBA. Ang una na nga dito ay ang NBA Summer League, kung saan ay nabibigyan ng malaking chance ang mga drafted international players na may showcase ang tangan nilang husay na posibleng hindi nakita noon ng mga NBA teams. Maraming mga sikat na NBA players ngayon na muling nabuo ang NBA dream ng dahil sa Summer League. Kaya big shot ito para sa ating pambato, lalo na ngayon na nag-matured na ang kanyang laruan. Sunod ay ang usap-usapang pathway ngayon ng mga players around the world, ang back to US NCAA pathway. Matagal ko nang nababalitaan ng pathway nito, kaso di ko nga lang ino-open sa inyo dahil base sa status ni Kai ngayon ay malabo ng daanan niya ito dahil nga babalik siya muli sa kolehiyo. Pero since na-open na ito ay heto't pag-usapan na natin. Sa article ng kanilang sports website sa bansa na Tiebreaker Times ay napag-uusapan nga ang posibleng muling paglalaro ni Kai sa college sa US. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section kung saan ay posibleng magdomina ito at mapansin ng mga NBA team scouts. Sa ngayon kasi may programa ang US NCAA sa mga players na gustong lumaro sa college basta di pa nakapirma ng kontrata o nakalaro sa isang official na NBA game. Bagay na pasok si Kaiju. Kung natatanda na maraming mga offers si Kai Sotto noon sa mga US NCAA teams, kaso nakuha nga ito noon ng new pathway program ng NBA G League na Team Ignite, kaya hindi ito natuloy. Bigatin pa man din noon ang mga offers kay Kai ng mga kupunan sa US NCAA na kung sakaling pinatos niya ito ay baka nag-ibang kwento ng karir niya sa NBA ngayon. At dito nga ay baka posibleng ituloy na ito ni Kai. Sa tingin ko, mananatili pa rin ang mga offers ng mga team na mga ito noon dahil nga kung iisipin ay mas lumakas pa ngayon ang laruan ni Kai Sotto. Sa ngayon ay may 7 dominanting mga 7-footers ang posibleng makatapatan ni Kai sa US NCAA. At isa na nga dito yung 7'9" Canadian center na si Olivier Ryu. Suportado ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang pathway na ito para kay Kai Sotto na magdadala sa kanyang ultimate goal, ang makapasok sa NBA.